nandito na po tayo no, sa harapang bahagi ng ating pabahay ng mga alaga. And kung mapapansin nyo is nandito na naman po yung ating mga alaga. Hindi pa kasi tayo nagpapakain. Kaya ang una natin gagawin ay magpakain po muna tayo. So, yung ibang mga maliliit na Muscovy ducks natin, no, bali kinulong muna natin. Dahil napapansin ko ay masyado silang namayat. And ayun na rin po yung bago nating kinuhang rooster na pure native. So, at home na siya dito. So, nakakainis tong ano na, mga Muscovy ducks natin. Tinutuka yung pa ako pag nandito ako. Yun ang ayaw ko sa kanila. And parang ano na rin sila, no, masyado na silang dependent sa atin sa binibigay nating pagkain. So ayun, no, ang kulit. Hindi na po sila naghahanap ng patuka. So ang gagawin po natin ngayon, babawasan po natin yung volume na binibigay nating pagkain sa kanila para mapersa po silang maghanap ng kanilang kakainin. So sayang kasi na pinakawalan natin sila kung ganoon lang din ang magiging sistema. Hindi sila maghahanap. So babawasan natin, at kung hindi pa rin po sila magbago ng style, so i-range na lang ulit natin sila. At least yun, may dahilan na para hindi sila makapaghanap ng pagkain. At yung ibibigay natin is yun na lang yung ating ay papakain sa kanila. So masyado na silang tamad. And ito nga po yung good news natin, no. Bali kinuha ko na po kanina yung nag-iisang natirang pabo natin. Actually tinimbre lang sa akin ito ng ating kaibigan na yung may farm dyan ng native na baboy. So sabi niya sa akin, may pabo daw doon na isa. Baka yun daw yung hinahanap ko nung nakarang bagyo. So ayun nga, nandito na siya. So ang naging problema lang natin sa kanya or sa pabo natin is isa na lang siya. Yung isa hindi ko na po alam kung nasaan. At nabanggit naman sa atin ng ating kaibigan na nag-iisa lang daw yung nandun na nakikita niya. And i-update na rin po natin itong ating mga alagang maliliit na Muscovy ducks. So ayan na po sila. Malalaki na and lumakas na rin kumain. So siguradong mabubuhay na po yung mga yan. And dito naman po sa ating mga panabong na manok, bali nilabas ko muna itong itim. Kinokontrol ko yung patuka and i-recondition. Dahil ang balak ko po is ito yung isasalang natin sa ating rooster. Bali yung inahin natin na nandito na nakasalang. So sayang, napakaganda pa naman ng inahin natin. Ilalabas ko rin muna para may recondition. So napakatagal kasi ng interval, no, ng kanyang pangingitlog. Bali 3 days. At yung pang-apat na araw tsaka lang ulit mangingitlog. So yung itlog niya nung nakaraan is niluto ko na lang. Dahil baka masira lang. And ang itlog na naman kahapon. So sa ngayon is wala na naman. Kaya ang plano ko is i-recondition ko na lang muna siya ulit. Para naman sa susunod na pangingitlog niya is baka mas okay na. So kung titignan nyo, no, itong ating pabahay ngayon, ito na po talaga yung kanyang ayos. Yung sinasabi po natin sa inyo na nakahilera dyan. So nandyan na po yung ating mga kulungan. Ang naging problema lang is itong isa ay hindi na po magkasya dito. Masyadong mahaba. So ang ginawa ko na lang is yung maliit ang nilagay natin dito. Actually i-repair pa natin yan. So dito ko na lang siya, binalik ko na lang siya dito dahil saktong-sakto lang naman. Kaya ito na po yung bagong ayos. So hindi pa natin natatapos yung kanal, no, maambon na naman. And meron tayong bago dito, yung binigay sa atin na kala nila sirana na flying pen. So ayan. Bali ang sira lang naman is dun sa may bandang taas. Ang plano ko po dito is papatungan na lang natin yan ng yero. And ayos pa naman itong niya. Itong bandang side niya. Hindi naman makakalabas yung mga alaga natin diyan. So gagamitin din natin yan, no, sa ating mga alagang panabong na manok. Balak natin magparami ng panabong na manok. And nandyan din po yung ating mga ibang Muscovy ducks. Pinagsama-sama na natin lahat. Kaya lang napapansin ko is parang na naman. So parang sobrang sikip na ng kanilang kulungan para sa kanila. So hindi ko na alam kung ilang heads sila dito. So napakabilis nilang ubusin yung tubig.
Yung tubig no, nalalaglag lang dito and yan ang nagiging resulta kaya mabaho. Itong mga nasa labas is ganyan ang ginagawa nila. So ginawan ko naman siya ng kanal dito kaya lang ayaw naman pumunta dyan ng tubig. So laliman ko na lang siguro ng konti. So sa ngayon is magpapakain muna tayo dahil nga sa hapon na. And kung may matira pa tayong oras ay itatanim po natin yung 10 pirasong malunggay baka sakaling mabuhay. So may mga malunggay tayo dito. Ito yung dalawa and yung iba is ayun. Nilagay ko muna doon yung iba. Bali 10 piraso po yan. So itatanim ko siguro dito sa likuran ng ating pabahay. Para naman pagka dumami is pwede nating ipakain sa ating mga alagang kambing. Ganoon din po sa ating mga alagang mga manok at pato. So sa ngayon is magpapakain lang tayo. And mamaya is pupunta na rin po tayo sa ating area ng mga alagang tupa at native na baboy. So ayun, dami na talaga no. So kinulong ko pa po yung iba no dahil masyado silang makukulit. And ang nakakatuwa talaga is itong ating pabo. So naibalik na po yung isa. And yung isa is hindi na po umaasa na buhay pa. Kasi sinabi sa atin ng kaibigan nga natin is isa lang yung nakikita niya. And pag na-recognize na natin kung babae ito o lalaki, so saka natin ihanapan ng pares. Sa ngayon is patabain muna natin siya dahil pumayat. And parang may sign na rin po siya ng bulutong, so hindi ko alam kung nag-uumpisa pa lang or patapos na po siya. And ayun lang no, sa araw na to or sa video na to. So abangan nyo po ulit yung ating mga ilalabas na video. At muli po, kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa aming maliit na channel, ay paki-consider na rin po na mag-subscribe dahil malaking tulong po yon para sa amin.